Ang negosyo ko noon ay ang pagtitinda ng Shanghai. Minsan catering, o di naman kaya minsan nilalako ko. Minsan may nag-order din sa akin. Pero madalas sa araw-araw, may pwesto ako sa tapat ng bahay namin. At yung mga kapitbahay namin, talagang binibilan ako. Swerte kasi namin sa lokasyon ng bahay namin. Crossing. Maraming dumadaang mga tao. Maraming dumadaang mga sasakyan. Kaya maganda ang negosyo. Doon sa Shanghai, napagtapos ko ang mga anak ko. Nagkaroon kami ng magandang buhay dahil doon. Naging stepping stone ko ito para makapagtayo pa ng ibang negosyo. Pero dahil din sa Shanghai, naka-experience ako ng isang kakilakilabot na karanasan. Noong ako'y nagsisimula pa lamang, taong 1999. Binata pa po ako nito. Kamamatay lang ng mga magulang ko noon. Sa katunayan, ang nanay at tatay ko ay may karinderya doon sa tapat ng bahay namin. At dahil wala naman akong hilig sa pagluluto ng ibang putahe bukod sa Shanghai, hindi ko sinunod ang gusto nila. Ang pinagtuunan ko noon ng pansin ay ang pagluluto ng Shanghai. Kasi mulat sa pool, yun na talaga ang gusto kong putahe, pinakapaborito ko yan. At yung recipe na yun, turo pa sa akin ng nanay ko. At sa pagkawala nga nila, dahil ako na lang ang mag-isa, ginawa ko yung negosyo. Lumipas sa mga panahon na mag-isa lamang ako naging tanyag ako doon sa lugar namin. By the way, taga Cavite pala ako, sa bandang Dasmariñas, bandang area. Hindi ko na lang sasabihin ng eksaktong lugar. Noong mga taong 1999, siguro mga ilang taon na rin po ako nagtitinda ng Shanghai niyaan. At noong mga panahon na yan, hindi pa masyadong marami ang taong nakitira dyan. Ngayon kasi napakarami na. Dikit-dikit ang mga bahay, ang mga kalsada, ang mga negosyo at mga establishmento. Basta noon medyo marami pang mga kapunuan dyan, mga halaman at layu-layo pa ang mga bahay. Pero yung lugar nga na pinapwestohan ng aking negosyo na bahay ng mga magulang ko, maganda. Kagaya ng sabi ko, daanan nga ito ng mga tao. Sikat na sikat ako noon. Magsisimula ako magluto mga tanghali hanggang maubos sa mga alas 7 ng gabi. Tanghalian, merienda at hapunan. Yan ang dahilan ko bakit bumibili ang mga tao. Nagkaroon na nga rin ako ng katuwang sinegosyo kong yun. Doon ko nakilala ang nobya ko. Naasawa ko na po ngayon. Siya ang katulong ko noon sa pagninegosyo. Hindi pa kami kasal noon pero live-in na po kami. Hanggang isang araw, nagkaroon po ng problema doon sa negosyo namin. Kasi nagkaroon ng pandemya patungkol sa mga baboy. Nagkaubusan ng supply. Siyempre ang isa sa pangunahing sangkap ng Shanghai ko giniling na baboy. Kaya talagang namroblema ako noon. Nahirapan akong humanap ng supplier noon. Tanong-tanong ako sa palengke, sa mga kakilala ko pero syempre, dahil pinagbabawal nga ang mga baboy noon, wala talaga. Dahil doon, unti-unting naubos ang stocks ko at hindi kami nakapagbenta ng 1 linggo. Yung mga customer nga namin, talagang hinanap kami. Pinupuntahan na nga kami kasi kasama na sa buhay nila ang pagkain ng Shanghai ko. Hindi pa pala ako nagpapakilala sa inyo, no? Ako po pala si Jomar. At ang nobya ko noon na may bahay ko na noon, si Myla. Mahal, kailangan na natin maghanap ng supplier. Oo nga, mahal eh. Kaso, nagpunta na rin ako sa ibang mga palengke. Doon sa amin wala rin. Alam mo namang buong Cavite. Parang nagkaroon ng problema sa mga baboy. Ultimo yung mga maliliit na piggery na matendi ng mga baboy. Paano yun, mahal? Baka tuluyan tayo magsara niyan. Hindi naman siguro, mahal. Kailangan lang muna natin magpahinga. Balik na lang tayo kapag bumalik na ang mga supply. Hindi ka naman makakalimutan yan. Maiintindihan din nila yan kasi kahit sila hindi rin kakain ng baboy ngayon. Kasi alam nilang, alam mo na, may hindi nga tama sa mga baboy kaya nagkakamatayan. Baka magkasakit pa sila. Kung sa bagay may punto ka. Hanggang isang araw po, siguro mga 1.5 linggo na kaming tumigil sa pagninegosyo noon nang may kumatok sa aming pintuan. Ano pong atin? Iyo, kailangan niya raw ng baboy?
Opo, may baboy ako. Gusto mo? Buhay pa, kakatayin na lang. Ilang kilo kailangan mong karne? Gigilingin ko para sa'yo. Napangiti ako. Kailangan ko po ng marami. Sige po, kukuha ako. Pero sigurado naman pong ligtas yan, ano? Oo naman. Gusto mong makita ang baboy? Napatango ako. Kasama si Myla ay nagpunta po kami ng Laguna. May motor kami noon at sinundan din po namin ang matandang nagpakilalang manlando doon sa lugar nila. Liblib na ang lugar nila. Bandang San Pedro ito na noong mga panahon ay yon, early 2000s talagang liblib na liblib pa ang ibang parte. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang matalahib na lugar. At naamoy ko kaagad ang amoy ng tae ng baboy, sinyalis na malapit na kami. Narinig ko rin ang mga huni ng baboy at hindi nagtagal, may nakita na kaming kubo at sa likod noon, nandun na ang mga koral ng baboy. Eto ang mga baboy ko. Hindi ako naapektuhan ng virus kasi malayo kami sa iba at hindi rin ako bumibili ng feeds. Mga normal na pataba lang pinapakain ko, kaning baboy. Kaya po pala. Magkakatay ako ng baboy ngayon, kukunin niyo ba ang isang buo? Opo, kunin po namin. Pero pahiwa-hiwa na lang din po ah. Walang problema. Nakita naman po namin na inilabas ni Mang Lando ang pinakamalaki niyang baboy at sa harapan namin, kinatay po ito. At syempre mahaba-habang katayan yun kaya pinapunta muna kami ni Mang Lando doon sa looban ng bahay niya. Maya-maya, nakaramdam ako ng pagkaihi. Lumabas ako. Dahil lalaki naman ako, hahanap na lang ako ng punong mapaglalabasan ng sama ng loob. Habang umiihi ako, bigla ako nakarinig ng sit-sit. Psst! Psst! Paglingon ko, isang bata ang pinagmumulan nito. Bakit ka nandyan bata? Umalis ka dyan. Papatayin ko yun ng aswang na yan. Eto, gamitin mo. Patakan mo yung mga baboy. Mga patay na tao yun. Akala mo lang mga buhay na tao. Nalilinlang ka lang ng sabulag niyan. Aswang yan. Inabutan ako ng kalamansi. Takantaka ako noon pero mabilis tumakbo ang batang lalaki. Pagbalik ko sa loob, nakatay na ang kalahati ng baboy. Nakaparti-parti na ito at yung kalahati naman ay kinakatay na. Nakahanda na, nakasupot na. Mahal, heto na ilagay na natin daw sa tricycle natin. Tapos yung kalahati isusunod na lang daw. Teka mahal, sandali lang. Kumuha ako ng isang plastic doon na naglalaman ng iba't ibang karne. Nilapag ko ito sa lamesa doon sa maliit na kubo ni Mang Lando. Takantaka si Myla noon pero walang ano-ano. Gamit ang kutsilyong nandoon ay hiniwa ako ang kalamansing binigay sa akin ng bata at pinatak doon sa karne. At maya-maya, nagbago ang mga karne. Pero ang pinaka nakita ko doon ay kamay ng tao. Sisigaw na sana si Myla pero tinakpan ko ang bibig niya. Pagkatapos noon, hinila ko siya palabas at mabilis na sumakay doon sa may motor namin at pinaandar ito ng mabilis. Hindi pa kami nakakalayo ay nakita namin si Mang Lando na tumatakbo at unti-unting nagbabago patungo sa nakakatakot na anyo, isang aswang. Takot na takot si Myla noon, miski naman ako. Lubak-lubak ang daan, liko-liko, taas baba, pero hindi ko hininto ang motor ko. Buti na lang hindi kami nabutasan ng gulong o naflatan, kundi mahahabol kami nung aswang na hayop na yon. Hanggang sa nakabalik na kami sa may main road at hindi kami nahabol ng aswang. Takot na takot kami. Nang makalayo kami ay huminga muna kami ni Myla at sinabi ko sa kanya ang natuklasan ko na sinabi sa akin ng bata. Mukhang bibiktimahin kami ng hayop na aswang na yon. Mga tao ang mga baboy. Hindi ko alam kung papaano niya nagawang ipakita sa amin ng mga buhay ito at normal. Pero tao ito, kitang-kita namin ang pagbabago. Mula noon ay tumigil muna kami panandalian sa pagninegosyo. Trumang-truma kami. May sapat naman kami na ipon. Nagtipid na lang din kami.
At nang mawala na ang virus at nang meron ng sapat na mga baboy, bumalik na kami sa pagninegosyo. Mula noon hindi na po namin nakita pa si Mang Lando na isa palang aswang. At mula din po noon, lahat ng baboy na binibili namin, pinapatakan ko muna ng kalamansi. Pero sa awa naman po ng Diyos, kailanman hindi na ako nakatsamba pa ng karne ng tao.